Dito sa probinsya ng Mindanao, sa aking paglilibot, maaraw man o gabi, meron akong nadaanan dito guys na abandoned village na kung titingnan mo ay parang animoy mayroong silang kinakatakutan, kaya nililisan nila ang lugar na to at sadya na lang pinabayaan yung mga bahay nila. Kaya samahan niyo ako guys, tara. Hello! Ayun! Tao dito. Saan ang tao dito? Hello? Hello? Natin ako. Hello? So good morning sa lahat. Tulad ng pinangako ko guys, maagang maaga binalikan natin tong abandoned village. Kasi hindi ako mapalagay guys na hindi malaman kung ano ang totoong nangyari, bakit nila pinabandon na ang lugar na yan. Kaya samahan nyo ako guys, tuklasin natin katotohanan kung bakit nga ba pinabandon na at pinabayaan yung mga kabahayan. Kaya tara. Wala naman muna, Pandre, ka nang katong nag-landslide. February 6. Tapos sa man ato ni pakwite mo. Mas mga tao. Ano yung mga tao dre? Sige, himuan mo mga kanto kanang puro. Mga balay. Oh, mga balay. Para makapuyo. Para makapuyo agad. Oh, makapuyo. Motor relocation. Oh, pinaalit mga pagkaon sa kumpanya. Ah, okay. Ay payag lagi. May payag. Pero karon na stable nga gi kuan. Ano pa na payag? Ano ba wala pa? Wala pa. Tapos sa karantin. Pero kaning lugar na di pagid pwede balikan. Hindi lagi balikan. Kani inyo ani. Oh. Hindi lagi balikan. Sugob uni. Ako tayo plano sa kumpanya ni. Okay. Hindi siya. Kasi nga mo rete. Hindi mo ba doon? Ah, salamat ha. So yun guys, ito yung abandoned village na tinatawag nila na dito na parang na ghost town na siya. Wala nang mga nakatira dito guys, gawa nung pinaalis na nga. Ayan, pasok tayo ha. Hello. So dito pa yung mga gamit na iba. So yun guys, yung mga bahay doon abandon din yun, pero may pato guys oh. Mga abandon. Sarado natin ulit guys. Abandoned village to siya guys. Dito po sa ano, Davao de Oro. Ayun guys, may pinadlock siya pero nakasabit lang ganito. Hindi natin pa okay na kasi may nakasabit siya. So dyan guys, may daan. Yan, nakapadlock din. So totally talaga tong lugar na to ay talagang inabandon na. At sinabi nilang aging ano na, ghost town. Ito, nakapadlock din. So pakita ko lang sa inyo guys na itong lugar na to ay abandoned barangay or abandoned village, ganun.
So ayun guys, ito yung sapa nila. So pinali sila dito guys, gawa nung delikado, prone sila sa landslide kasi yung ano, yung sapa na yan nasa gilid lang is talagang rumaragasa dito anytime. Kaya pinapali sila. Ito ano na rin to, yung abandon. Oh, ano yun? Okay, kadaga lang. Uy. May nasa taas. Baka may daga lang. So tindahan to siya guys. No, dito pa yung mga buti-buti. Inanuhan na ng mga bagging. At dito nga dahil prone sila sa baha, kaya isa sa dahilan na lilisanin na nila ang lugar na to. Ito hindi lilisanin, nilisan na nga guys. Kaya yun yung dahilan. Makipasok po. So ito na ang sitwasyon sa lugar na to. So dito guys, umabot na yung ilog dito mismo sa likuran nila, no? At nadali na yung lutuan nila o yung banggira nila, nadali na. So abandoned village na talaga ito. So hanggang dito lang may mga bahay. Ayan, parang may guardhouse. So balik tayo dito guys para makita nyo na talagang totally abandoned. Dito yan mismo guys sa mainit, Davao de Oro. So dito guys, makikita nyo mga abandonadong kabahayan. Nasa tabing ilog nga lang sila, kaya delikado. Ito ano to, parang ito yung highway guys, highway na to siya. Ito na yan, highway na to. At meron silang waiting shade. Napakadelikado guys, prone sila sa baha. Yan guys, puro abandon yan. So ayun lang guys, mula po dito sa mainit Davao. Ito yung abandoned village guys. At ang kwento nito, nadaanan natin, talagang ang kwento ay yung ilog lang. Kaya sila pinaalis dito.
Pero sabi nila magiging haunted village na din to pag hindi binalikan. Kaya shoutout sa inyong lahat guys. Maraming salamat dito sa Isla Davao Mainit. Love you. Peace.